Eto ba yon? Ikaw talaga. Gusto mo pang pagmukhain na sarili mo 'yan. O 'yan, sa ginagawa nila 'pag inaapi mo, 'pag inapi mo ng inapi yung mag-amang 'yan, ay lalo silang mapapamahal sa bayan. 'Di ba parehas yan 'yan? Tira kayo ng tira sa Duterte, lalo silang minamahal ng taong bayan at lumalakas sa buong Pilipinas. Ano 'yun? Bugok ang mamamayang Pilipino? Par saan nga? Ulitin nga natin. Ano? Ilan yung EDSA ninyo? Yun, si dating Pangulong Duterte ilang beses nanawagan, ilang beses, nagsabi na ano daw ho, "Isog ka ba? Punta ka doon sa EDSA. Isog ka ba? Halika, punta ka sa Maisog Rally." Sinunod niyo ba? Saan ang lumalakas dun, 'di ba? Ikaw ha, akala mo siguro hindi namin ko-content 'tong sinabi ni Panelo. Nakita siguro ho ni Salma, 'no? "Ay sige nga, iko-comment ko 'to kay Mark Ramos." Meron kami. Akala mo, akala mo lulusot, O ayan, sinabi po ni Panelo 'yan mga kababayan. 'No, sa ginagawa nila 'pag inaapi o 'pag inapi mo ng inapi yung mag-amang 'yan, ay lalo silang mapapamahal sa bayan at lalo naman nagiging mataas ang galit ng tao sa kanila. Saan banda yun, Panelo? Anak ng tinapa ka. Kung ano-ano kung ano-ano na pumapasok sa kokote mo, Panelo, 'no? Ano tingin mo sa mamamayang Pilipino, bugok? Yung mga iniimbestigahan kay Vice Presidente, yun ba yung sinasabi mong pang-aapi na hindi makasagot ang Vice Presidente? Tapos sasabihin mo hindi lalong mamahalin ang sambayan ng Pilipino? Ano yung bugok ang mamamayang Pilipino? Hindi na nga masagot, hindi na nga alam kung saan napunta yung, yung confidential funds. Yung pondo, tapos lalong mamahalin? Ano ano kayong mga DDS diyan, mga bugok ba talaga kayo diyan? At kung ano-ano na lang ang pinapaniwalaan niyo. Pangalawa, naniniwala kayo palakas kayo ng palakas. Si Sara nga pumunta na doon sa Naga, 'no, nabigla si Attorney Leni Robredo, "Uy, pumunta dito." Kayo ho ba maniniwala kayo mga bossing na pagdalaw, simpleng pagdalaw lang po yun? Hindi, 'no? Ako ho, 100% naniniwala mga bossing, sumubok ang Vice Presidente na makahingi ng suporta sa mga kakamping. Kaso ayaw po sa kanila nung mga kakamping, 'no? Oh, tapos sasabihin niyo palakas kayo ng palakas. Baka yung mga putok ninyo sa mga kilikili palakas ng palakas. Bakit? Kakaaraw-araw niyo do'n sa pagpunta doon sa EDSA. Hmm, dehens na kayo nag-oogil, 'di ba? Ang totnab-totnab niyo na. 'Di 'di mo ba? Sino maniniwala dito kay Panelo, mga bossing? Sino maniniwala diyan sa mga DDS na 'yan, na lalong minamahal si dating Pangulong Duterte? Sige nga, mismong siya aminado na, eh. Ano sabi niya? Hindi na sila nakikinig sa'kin. Ako, naniniwala ako kaya nasabi ng dating pangulo 'yun kasi nga ilang beses nang nag-imbita, mautog, mautog, mautog. Wala ng pumupunta. Kung dati napupuno po nila yung Liwasang Bonifacio, ngayon po yung isang, basketball court, half court, hindi pa ho makakalahati. 'Di ho ba, mga bossing? Dun pa lang sa mga banat ng dating Pangulong Duterte, nung nag-umpisa po silang mautog, ano sabi? Meron tayong presidenteng bangag, gumanon. Nagsigawan na yung mga DDS, "Duterte! Duterte!" Tapos sabayan pa ng put PI kayo, "Duterte! Duterte!" Yung mga gano'n po. Ngayon
'di ba? Yung mga supporter po ni Pangulong Bongbong Marcos at nakasuporta po sa sa gobyerno, tsaka yung mga kakamping nagtanong na, "Boss, ebidensya, nasaan?" Wala. Tapos sasabihin ninyo, lumalakas kayo at lalong dumadami yung naniniwala kay dating Pangulong Duterte. Ano, umabot sa punto na gumawa sila ng mga video-video na yon, mga bossing. Eh, sila lang po naniniwala, eh, yung iba nga sa kanila ano pa, eh, nagalit pa, eh. Nagalit pa ho, bakit mga kababayan? Sabi nila, "Grabe naman kayo, para mai-justify niyo lang na gumagamit yung pangulo o si BBM na kalaban ko, na ayaw ko, gagawa kayo ng mga video na ganyan ang itsura." Halata namang vlogger daw po nila yun, eh, yung nandun sa video na yun, mga bossing. Kada po magsasalita sila 'no, may ibabatong issue sa ating presidente, mga kababayan, hanapan mo ng ebidensya, wala pong ipapakita. Laway-laway lang po, mga bossing. Hanggang dun lang po yung kaya nila. Pagka yung may naipakitang ebidensya, halatang mga dinoktor lang po, mga bossing. Halatang mga pinaggagawa lang nila. Kaya nagtataka ako, hindi kayo naaawa sa sarili niyo diyan? Tanggol kayo ng tanggol? Yung mga vlogger nila, oh, tanggol ho ng tanggol, mga kababayan. Eh, si tanggol nando'n sa ABS-CBN. 'Di ho ba? Kahit paikot-ikot niya, balu-baluktot na po yung kanilang, um, pagpapaliwanag. Eh, sige pa din kasi nga Duterte kami. Nakakahiya ng bumaklas kasi ilang taon na ako sumisigaw, Duterte ng Duterte, ta's makikita nila, eh, bigla akong ano, na tumanggal ng suporta sa mga ito, oh, 'di ba? Kayo, yung iba sa inyo 'no, yung iba sa inyo alam ko is kaya naman nananatili diyan kasi nahihiya na lang. Nahihiya na lang ho, mga kababayan, bakit? Eh, yun nga ang tagal po nilang isinisigaw, Duterte, 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 oh. Tapos nakita nila yung mga hindi maipaliwanag ng Vice Presidente, yung mga puro bintang po 'no, ng dating pangulo. Gusto ng lumipat ng bakod, eh, kaso nahihiya na lang. Huwag kayong mahiya, ano? Ang ibig sabihin lang nun 'pag lumipat kayo dahil nga hirap na kayong ipaglaban itong mga ito, ibig sabihin nun ibinulat ninyo ang inyong mga mata. Sabi ni ano, Kugmo Moto, yung motovlogger ka siguro ano, bakit ano, walang picture, wala pa din, hindi pa din umaangat siguro yung ano mo, channel mo. Yung Twadcom, puro laway lang hanggang ngayon, walang mabuong kaso. Ay! Boss, iba magkakaso diyan, hindi yung Quadcom ang magkakaso diyan. Totoo. Bakit bakit yung Quadcom ang hahanapan mo ng kaso? Yung Quadcom po, gagawa sila ng batas upang sa gano'n sa mga susunod na mga, panahon, eh, maiwasan na yung mga ganitong mga pangyayari. Hindi sila yung magkakaso, boss. Ano na nangyari, mga DDS, 'no? Yung Twadcom puro laway lang. Diyos ko naman. Anyway, ay naku! Gagawa sila ng batas para, etong mga ito o yung mga pinaggagawa nila hindi na maulit. Yun yun boss ha.